Papasalamat sa mga Adonai na muli ang araw na ito ay itinakda na ating pagpupulong, pagpapasalamat, pagpupuri, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Adonai, kung saan ito'y utos sa lahat ng mga mananampalataya na sila'y magkatipon sa araw na kung saan ay itinakda ng ating mahal na Adonai. Kaya nga, napakahalaga mga minamahal na babalikan natin ang pasimulang aral ng ating Adonai, lalong-lalo na ang patungkol sa pagrespeto sa utos niya, lalo na sa araw ng Sabat na kung saan sabi nga ng ating Adonai, huwag daw nating pabayaan na ang pagkakatipon gaya ng iba. Diba? Praise Adonai? O kaya kung basahin natin sa wikang English yan, nasa Hebrews chapter 10 verse 25, sabi nga diyan, not forsaking the assemble or the assembling of ourselves together as the manners of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Okay nga, maliwanag mga kapatid, na sinasabi nga dito sa Hebrews chapter 10 verse 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Anong sinasabi dito? Nalalapit na yung pagtatapos ng daigdig na to. Yung pagtatapos ng buhay ng mga tao na sadyang sinabi ng banal na kasulatan, may katapusan ng lahat. Kaya nga dito mga minamahal ko, kailangan tayo handa sa bawat aral na naririnig natin, kailangan isa sa puso natin at isa sa buhay. Sapagkat tunay nga na sinasabi nga, kapag pinabayaan natin ito, sinadya natin na hindi sundin ang salita ng ating Adonai. Ito ang sinasabi niya sa verse 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. O kaya nakakalungkot yan mga minamahal, sapagkat maraming hindi iniintindi o binibigyan ng halaga ang salita ng ating mahal na Adonai. Ang Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng buhay, siyang nagbigay sa atin ng kaalaman o karunungan, lakas, at mga biyaya na pagpapalang material, pisikal. Yung Panginoon na yan, yung tinatawag na Adonai, ay kailangan nating sundin ang kanyang mga salita. Kaya ito, araw ng Sabat, dapat binibigyan natin ng grabing pagrespeto sapagkat utos ng ating Adonai na sinasabi, huwag pabayaan ang ating pagkakatipon. O kaya nga salamat sa ating mga Adonai na sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng internet, maraming inaabot ng pangangaral at maraming nakakarinig, nakakaunawa, at nagbabalik loob sa ating mahal na Adonai. O kaya nga sa ating panimula, sa ating banal na gawain sa araw na ito, sabi nga dito sa mga awit, ano daw ang dapat natin gawin? Kapag tayo ay nagkakatipon, sabi niya dito sa 81 ng mga awit, magsiawit kayo ng malakas sa Elohim
na ating kalakasan, mga kaingay kayo na may kagalakan sa Elohim ni Jacob. Magsiawit kayo at dalhin ninyo rito ang mga panderita, mga masasayang alpa, 10 ng saltiro. Kaya nga, yung instrumental natin, kailangan talaga yan, mga minamahal ko, sa pagpupuri, maging maingay ka. Galak na nagpapasalamat sa ating Panginoon o Elohim na tinawag sa Israel. Kaya nga dito, sinasabi pa nga dito sa 100 ng mga awit, mga kaingay kayo na may kagalakan sa Adonai, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Adonai, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. O kaya nga, sabi nga, lahat ng lupain. Hindi na sinasabing sa Israel lamang, kundi lahat daw ng lupain, kailangan sila magsiawit, magkaingay na may kagalakan. O kaya nga, salamat sa ating mga Adonai at ating nasumpungan ang mga aral na ito na sa halip na naroon tayo sa kagalakan o kasiyahan ng sanglibutan, nandito tayo sa kagalakan sa paglilingkod sa ating mahal na Adonai. Diba? Praise Adonai. Palakpakan natin mga Adonai. At bago tayo magsiawit, tayo muna lumako sa panalangin at hingin natin ang paggabay, pangunguna ng ating Adonai sa banal na gawain. Upo na namin ng Elohino, maraming salamat Ama. Muli, ibig po kami sa araw nito, araw ng Sabat, na kung saan ikaw ay aming papupurihan, pasasalamatan, luluwalhatiin at itataas ang iyong dakila at banal na pangalan. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa bawat biyaya at pagpapala na patuloy na pinagkakaloob ninyo sa bawat isa. Maraming salamat, Ama, lalo na sa kalakasan, biyaya ninyo, material, financial, physical, at higit sa lahat sa spiritual. Maraming salamat, Ama, at patuloy ka namin niluluwalhati, tinataas, pinaparangalan ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin hiningi sa iyo na gabayan niyo po kami, ingatan po kami, ngunit bago ang lahat, patawarin niyo po kami sa inyo po kami nasumpungan, ano ba amin nagawa na isip na sambit na hindi nakalugod sa iyo, Ama. Patawarin niyo po kami sa nalalaman man at sa hindi, Ama. Patawarin niyo po kami at kami rin po nagpatawad na sa bawat nagkulang o nagkasala sa amin. Maging katwiran ng Ama sa iyong banal na harapan ang lahat ng mga bagay na ito. Sama, patuloy namin hinihingi ang iyong gabay, patnubay, buksan namin puso isipan sa bawat aral na iyong pagkakaloob sa araw na ito. Pagpalain po kami, Ama, aming maunawaan at maisabuhay. At gamitin niyo rin po, Ama, ang iyong lingkod, buksan natin bibig, lagyan ng mga salita at lakipan ang kapangyarihan ng bawat pagkapakinig, matutong sumunod at magpasakop sa iyo, Ama. Ganun din naman, hinadalangin namin na sa pamamagitan ng social media, pagpalain mo po ang bawat pagkapakinig at bigyan mo po sila, Ama, ng pagnanais na sila ay mapabilang sa mga anak na tinawag tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Para doon sa mga datihang nakakapanood o nakakapakinig ng iyong banal na salita, Ama, pagpalain mo po sila, gamitin mo po sila na maging kasangkapan at may pahayag nila ang iyong banal na salita. Lahat ito ang may hiningi namin sa makapangyang pangalan mo, Adonai Yeshua Mashiach. Alisin mo ba ang gawa ng hadlang? In the name of Adonai Yeshua Mashiach, hindrance cast out, by the power of darkness cast out, in the name of Adonai Yeshua Mashiach. Lahat magsabi, Baruch Hashem Adonai. Praise Adonai. Maraming salamat sa ating mga Adonai. At awitin natin pambungad na Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Praise Adonai. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Baruch Shem Kibon Malkut
Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad, Baruch Shem Kibud, Malkutu, Leolam Ba'ed. Hear Israel, the Adonai, our Elohim, the Adonai is one. Blessed be His glorious name in His kingdom forever and ever. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise Adonai. Awitin nga natin yung nasa page 11. Come, let us sing for joy to Adonai. Come, let us sing for joy to Adonai. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Lord, kailan pa? Alam mo, nakikita niyo na yung nalalapit na yung World War III. No? Kaya nga tayong nagsusumamo sa ating mahal na Adonai na sana lahat ng mga mahal natin sa buhay maihanda para sa darating na wakas. Sapagkat kung hindi maiiwanan ka dito, pag-rapture, grabing kahirapan. Yan ang magiging Bible study natin mamaya. Napakahirap ang maiwan dito kapag hindi ka isinawa ng ating mahal na Adonai. Tunay nga na grabing kahirapan ang iyong daranasin. Kaya sa ating pagpupuri, pagpapasalamat sa ating mahal na Adonai, tayo ay tunay na nagalak sapagkat nasumpungan natin ang katunayan kung paano siya ay ating tunay na paglingkuran. Di ba? Praise Adonai. Kaya lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa ating pinakamamahal na Adonai, Elohim, in the name of Adonai, Yeshua Mashiach, the begotten Son. Maraming salamat sa ating mga Adonai at muli. Happy Shabbat sa inyong lahat, mga kapatid, at sa lahat ng mga nakakapakinig, kung saan makarating ang ating pangaral, binabati natin silang lahat ng Happy Shabbat at patuloy nating pakinggan at unawain ang salita ng ating mahal Adonai na nasulat o nakala dito sa banal na kasulatan. Kaya nga, dito mga minamahal ko, pinaghahanda tayo ng ating mahal na Adonai sapagkat nakikita natin napakalapit na ang muli niyang pagbabalik. Tanda na itong mga kahirapan. Kita ninyo naman kapag dumarating yung kalamidad, grabe na. No? At ini-expect ng mga scientists na talagang dahil sa climate change, nagkakaroon ng paglalim ang tubig sa dagat, kung kaya unti-unti lumulubog yung mga mabababang lugar. Kaya nga bilang paghahanda, at ito ay hindi pinabayaan ng mga Elohim na paalalahanan ang mga tao sa mangyayari nitong huling mga panahon na sila ay magbalik loob. Diba? Kailangan natin magbalik loob sa ating mahal na Adonai. Kung paanong ang Ninive, noong sila magbalik loob sa mahal na Adonai, hindi sila ginunaw. O kaya nga, sa panahon din natin, kung ayaw natin na magkaroon ng grabing paghatol, ang ating mahal na Adonai, nalilipulin niya ang buong sanglibutan sa isang iglap, kayang-kaya naman Adonai. Ipanalangin natin ang mga tao na tulong o yung mga nagtutulog-tulugan, ayaw unawain ang salita ng mahal na Elohim na sila ay magising na sapagkat tunay nga na nalalapit na ang wakas. Yung tanda nariyan na. Kita ninyo, ang nagbabadyang World War III ay talagang nag-umpisa na sa Middle East dahil sa pride at ginagamit ng
Diablo, ang bansang gumagawa ng pamuksa kontra sa kanyang kapwa bansa, at ito'y pilit o pinagsisikapan na buksain ng Israel, sapagkat tunay nga na iniisip ng bansang iyan na burahin sa mapa ang Israel. Iyan ang bayan ng Elohim. Paano pagtatagumpayan ng demonyo o Diablo ang bansang iyan? Kaya nga, nakikita natin digmaan sa Middle East. Nakikita natin, pinapahintulutan ng mahal na Elohim sapagkat nasusulat na sa Matthew, magkakaroon ng digmaan. Maging sa Revelation, magkakaroon ng grabing pamuksa, at tunay nga na marami ang malilipol. Dito mga minamahal sa ating Bible study sa araw na ito, talagang ipinakita naman na Adonai ang kanyang makapangyarihang kamay noon pa sa mga Israelita, na kung saan kapag sila ay nasa kagipitan, hindi sila dapat mag-aalala. Kaya nga makikita mo sa panahon natin, hindi agad-agad mag-aalala ang mga Israelita sa nangyayari. Bombahan dito. Andiyan ang mga missile. Naroon ang pagsabog at doon nasunog yung mga malalaking building na kung saan nariyan ang mga civilian. Subalit hindi nag-aalala sapagkat mayroong Elohim na pinagkakatiwalaan ang bansang iyan. At nawa, maging tayo rin, mga minamahal ko, spiritually, tayo, sa kabila na tayo para bang nakikipagyera o nakikipagbaka sa kahirapan, nakikipagbaka sa gawa ng Diablo na ibig kanyang puksain, ibig kanyang patayin, at ikaw ay bibigyan niya ng sari-saring mga bisyo, karamdaman, at kung ano-ano pa para ikaw ay mapuksa. Yan ay spiritual na pakikidigma. Kung paano nakikita natin ang pisikal na pakikidigma ng mga tao, lalo ng bayan ng ating Elohim na Israel, ay ganun din para sa atin. Mayroong nais ipahayag ang ating Adonai. Kung paano sila binigyan ng kalakasan, lakas ng loob, gaya nga ng sinasabi dito sa Joshua, na ating maging gabay din pang-spiritual natin. Sa pagkatunay nga na kung wala kang pang-spiritual na pananampalataya, ikaw ay nasa pisikal lamang, kung ano yung nakikita mo, panghihinaan ka agad ng loob. At doon sa mga tao na laging nakasandig sa karunungan at kaalaman pang pisikal, baliwala sa kanila, hindi pa nila nararamdaman ang bagay na nais ipahayag sa kanila ng ating Elohim, yung kaligtasan spiritually. Alam niyo, tunay nga na napakahalaga yung pakikinig at pakikinig ng salita ng mahal na Elohim, sapagkat dito tayo magkakaroon ng pananampalataya, at ito ang simula para natin maunawaan ang kaligtasan. Sabi nga, walang maliligtas kung walang pananampalataya. Lahat kailangan magkaroon ng pananampalataya para makamit niya ang kaligtasan at maunawaan niya ang mensahe ng ating Adonai, na kung saan sinasabi niya at ipinapahayag niya ang kanyang makapangyarihang gawa.
Kaya dito mababasa natin kung anong sinabi dito sa Joshua, Kapitulo 1, talatang 9. Sabi na dito sa wikang English, not commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, Elohim is with you. Para sa nababasa natin sa Israel's team. And sabi, be sabi nga, is thee which thou goest. Hindi pa inuusan, gawin ng oras at magpakatapang gagawin yung mga ito ay sa pagkakahali ng Elohim ay sumayo naman parang Ganyan natin na ipahayag niya na siya ang matiwalaan. Hindi tayo sabi, ikaw ay magpakalakas at magpatapang. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay. Maging mo mga Israel. At hindi na lang Lupaypay. Ito natin, ang mga subok, bagay na sa buhay, huwag tayo takot ni Mang Lupaypay. Ang mong ilim ay sumayo sa kaman pumaroon. Ang sarap maumaan ang bagay na nais iparating ng ating Adonai sa ating kasama mo. Hindi ka pala dapat manglupaypay. Hindi ka pala takot sa mga pagsubok na ikaw ay walang pasa. Andiyan ka, ang Adonai, tumiwala ka naman. Diba? Sa kapangyarihan, kaya ng gawin na kapagay. Kaya nga doon mga pagsubok na hirapan sa walang trabaho, wala ng buhay, maging matwiran lamang kayo sapagkat nariyan ang Adonai. Ang lapit sa lahat. Tumangin sa niya. Wala ka sa kanya. Sapagkat kaya lahat ng pangangailangan. Magsarili lang. Kung yung nasa sa kanya, para mabalitan mo kapag yung mga kalooban, napakahalaga ang iyong mensahe, lalo na ang pagpapakatibay, maging handa sa nalalapit mong pagbabalik at ang pagbabalik o pagsuko ng mga tao walang pananampalataya. Ama, dinadalangin namin sila. Ipuhay mo po sila. Alam namin tunay na dakilang yung paglubing. Ayaw mo na may mapahamak, kundi lahat ay maligtas. Kaya nagsusumamo po kami, Ama, na gumawa ka ng kaparaanan
Buksan ang kanilang puso, ang kanilang mga isip, at kanilang matanggap ang aral na nagmula sa iyong bayan at matanggap nila ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala na mabilang sila, maibilang sila, maisama sa mga tinawag na anak o bayan ng Elohim. Dinadalangin namin na sa pamamagitan ng iyong makapangyarang kamay, isinasamo namin na pagkaloob mo ang iyong pagliligtas sa lahat ng sumampalataya sa iyo at maging doon sa mga mayroong pisikal na problema, karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga nasa naniniwala sa siyensya. Alam namin naman, ikaw ang dakilang doktor, ikaw ang dakilang manggagamot, nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman, nagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya sinasamo namin naman, ilalim mo na ng Yesu Masya, lahat ng sumampalataya, naniwala sa iyo, sa sandaling ito, ipagkaroon mo sa kanilang kagalingan, all kinds of sicknesses, cast out in the name of the Lord Yesu Masya. Ito'y aming hinihingi sa pangalan mo ng Yesu Masya. At ano man ang problema, ano man ang pangangailangan, alam namin naman na kaya mo pagkaloob. Sa pangalan ng Yesu Masya, aming hinihingi lahat ng mga bagay. At dinadalangin din namin ang bansa mo. Pagkalooban mo, Ama, ng kapayapaan ng aming bansa at maging kaayusan ng mga pamumuno. At ganoon din naman, dinadalangin namin ang bansang Israel, patuloy ang mga ingatan at mansangyan ang iyong bayan, ipaglaban mo po sila. Pagpalain mo ang lahat ng mga bansa na tumutulong sa bansang iyong pinili at tinawag na great nation. Ama, dinadalangin din namin naman ang bawat anak mo na nagbibigay ng kayang kaloob bilang pagsunod sa iyo, Ama. Ibuhos mo sa kanilang pagpapala mo sa patas, hindi na talaga. Pagpalain mo lahat ang iyong mga, ang iyong mga anak, ang lahat ng sumampalataya sa iyo, Ama, at patuloy na ingatan. In the name of the Lord Yeshua Mashiach, lahat ito'y aming hinihingi. Hanggang dito na lang mga kapatid, at mahal namin kayo, lahat ng mga taga-subaybay, mahal namin kayo, at higit mahal kayo ng ating Adonai Elohim. In the name of the Lord Yeshua Mashiach. Praise Adonai. Hanggang sa muli, praise Adonai, at tayo aawit sa ating mga Adonai bilang pasasalamat sa katapos. At lalo natin, nakikita natin na nariyan ang kanyang pag-iingat, paggabay sa bawat isang hatis, hanggang ang tulong ng ating mga Adonai. Diba? Praise Adonai. Kaya nga sa inyo mga kapatid na patuloy na nagpapakinig sa mga Adonai, natin natin isipin yan. Laging kasama natin ang ating mga Adonai. Hindi niya tayo pababayaan. Diba? Praise Adonai. Nakakatuwa yung kung ikaw nag-aalala na akala mo nawala na yung kumbaga power ng Adonai sa iyo, yung pala nandun pa rin nakasubaybay pa rin siya. Diba? Yung patutunan natin na siya nag-aalala, pero yung misis niya na siya mo-opera niya. Parang relax lang siya, pero nakita ng mga sinasabi ng mga doktor na hindi maganda o paglabas ng bata, normal, walang abnormality. Kaya isang pasasalamat yan sa mga Adonai na laging dinidinig niya yung mga panalangin na kailangan siya ang masusunod, hindi yung mga tao na nag-expect ng hindi maganda. Kaya nga isang bagay lagi yan, mga minamahal na may tanim natin sa isipan na nasa kamay ng ating mga Elohim ang ating kapalaran. Diba? Praise Adonai. Siya lagi ang masusunod at hindi yung ating. No? Kaya nga, maging sa mga panalangin natin, laging isipin natin, thy will be done, mga Elohim. Sa Kanya ang katugunan o kapamahalaan na mangyayari sa bawat buhay natin o bawat isa sa atin. Di ba? Praise Adonai? Siya ang may alam. Siya ang may likha sa atin. Kaya siya rin ang may alam
Praise the Lord. So, meron pa ba? May magpapasalamat pa ba dyan? O tayo dadako na sa pagbabasa ng Torah? Praise the Lord. Okay, kung wala pa, wala nang magpapasalamat, ating babasahin ang Torah sa araw na ito. Hingin natin ang basbas ng ating mga Adonai bilang paghingi ng gabay sa Kanya at pagkaloob sa atin ng kaunawaan sa lahat ng bagay na ito. Blessed Adonai, who is blessed. Blessed is Adonai, who is blessed forever. Barukat Adonai, Elohim, Melechim, Olam, Asher, Bakaban, Mikol, Amin, Binatan, mo ito. Blessed are you, Adonai, Elohim, King of the universe, who chooses from all the peoples and give to us His Torah. Barukat Adonai, not then Torah. Blessed are you, Adonai, giver of the Torah. Ang ating parasya sa araw nito nasa parasya 3 ang mahal tunay nga na hindi madali ang kumbaga ang paglalakbay ng mga Israelita sa dakong tinawag na ilang, no? Sapagkat tunay nga na may mga pagsubok at lalo na mayroong pag-aalinlangan sa mga Israelita na inatasan ni Moises para tiktikan yung dako na paruruunan nila, no? So dito nagkulang ng pananampalataya yung iba. Diba? Praise the Lord. So, hingin natin sa mga Adonai yung wisdom upang maunawaan natin itong talatang ito. Praise the Lord. Mga Adonai, patuloy pagpulog sa amin ang kaunawaan, karunungan sa mga bagay nito na aming magampanan o masunod mga bagay na dapat sundin at maiwasan naman ang mga bagay na dapat iwasan. In the name of the Lord. Praise the Lord. Dito sa Parasya 37, ito yung pinamagatang Sholach Olikam. Or sabi ka English is send on your behalf. Dito kung basahin natin sa wikang Tagalog, sabi nga sa chapter 13 ng Numbers, verse 1 hanggang 15, verse 41. At ilan lamang yung bibigyan natin ng diin dito na dapat natin maunawaan yung pagpapadala ng mga spy o mga tinawag na tik-tik. No? Sabi nga, sinalita ng Adonai kay Moises. At sinabi, magsuko ka ng mga lalaki na makapag-niktik sa lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel, isang lalaki sa bawat isa sa mga lipit ng kanilang mga magulang. Ang susuguin ninyo na bawat isa ay prinsipe. Yung titiktikan, no? At sa sapat, no? Sa lipi si Simon, si Kalib, sa lipi ni Huda, si Ida, lipi ni si Usya, sa lipi ni Efraim, si Usya, ito yung tinawag sa lima na Benjamin, si Alpi, sa lipi ni Saul, Daniel, Dan, si El, sa lipi ni Aser, si Tor, sa lipi ni si Habi, at sa lipi ni si sabi ko mga prince niya na sinuko o nagala o pagtikan yung sinuko ni Moises o pagtikan at pinagkakaroon
sinabi sa kanila, sumagpak dito sa damang tinugan at tumayo sa mga bundok at tignan ninyong lupain kung ano ang bayan na tumatahang doon, kung sila tumatahang sa ina, kung hindi, kung ano, tahanan. Kung basta o ang mga bayan ang tatahang bayan at pagdala kayo dito, bukod pa rin. Ngayon, ako ay po ng mga unang hinog ng at sanay. Bakit nilang tiniktikan ang lupain at lang ang sisihan na papasok sa imat sa mga pinagkitan at sa mga pinagkibuloy at sa sisay at kalay pero ngayon ang hiburan na tayong itong sa ay doon sa libis at si umutol doon ng isang sa may na kubas at dinala isang pinggan ng buwa at ay nagdahin ng mga is at tindang yan ay tinawag na libis ng iso dahil kung na pinamang niyo at pagtitiktik sa lupain pusan ng patong naglakbay ko na naligtik ay nagawa na tagkaroon kay Moises ang kapanan ng mga ni Israel sa isang pagkakali at kanilang binisagot sila ang kapanan at kanilang pinakita sa kanila ang bunga ng lupain at sinaysay sa kanya sinabi pwedeng sa iyaon ang pinarungan sa amin at tunay na binubukalan ng gatas ulot at ito ang bunga niya ngayon man ang natuloy ang bayan ng ikas at ang bayan ng buta mga kalalaki at sa kanilang anak ng mga higanti siguro ito kasi laki nito ni Gulayat 1940 ang kan. Sinabi naman pinamanhig. Sabi pa dito, no? Siya mali kayo mahal sa ng timuna at ang hito at ang busyo at amorhiyo ay tumatang ang bundok at ananyo ay tumatang sa tabi ng dan at pinahimik ang bayan sa harapan ng sibi ating akyati paminsan at ating akyati yan ang panatagalit, no? Praise the Lord. Kaya mga tao na sabi nga ng mga kaibigan sinabi ng malaki sama hindi tayo kakatlawan sa sila yung bakas sila yung dalas sa mga bayan kung kanilang pinitikan sa mga anak o sa mga anak ni Israel sinabi ko pa may pinarunan upang titikan na isang lupain na pinagkaan ang tumatahang doon ang bayan namin nakita ay mga malalaki ay amin ang mga nipiling ito yung nipiling mga matandang sa mga nipiling sa amin naging parang alam ngayon din sa kanilang panin baga sinabi nasiraan ang loob ng isipin lamang sila kanib at sa kakain na buo ang pananalataya ng kanilang bukin. At ang isa na nagkakas ang tinaw at ang bayan sa gagawin. Alam mo yung tayo sa libong buo sila ang Israel. At wala ng lahat ng Israel. Si Moises at sinabi nila mamatay na sana tayo pa ito o kaya namatay na tayo kalay mo yan. Pananampalataya ang mga Israelita na nakikita sa kong prinsipe na hindi
dagat ng mga Sinai. Kalimutan kanilang trabaho. Kaya dito, nagtapan siya, tayo maglagay ng kapitan at magbalik sa Egypt. Balik sa Egypt. Pagkasimula siya sa Aaron. Simula si Aaron ay pinagpasa sa unungan na kapisanan ng mga anak ni Israel at hinapag yung anak na Lan at ni Kaleb, anak ni Put, na mga sabagpipit sa lupain at ng mga suot at sinanila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel. Kung sabing dinaan, upang matigay isang napain kung ano ng alay ay dahil tapos sa Panginoon, ibibigay sa atin yung pag-inuman ng suot. Magsikaban na hindi matakot sa bayan ng Panginoon sapagkat ay tipay sin ang kanyang galing ay ilayo sa at ano na ay sumaatin. Huwag kayo ang kanila dapat pinaka sapagkat sa sinasabi ang ay huwag kong matakot sa kanila. Kaya sa dalawa lamang yung natin ng babae o mga puti. Kaya kung sabihin na dahil bilang ang magawagi yung dalawa sila ang pinagkita. Ay sabihan yung mga dumating ang parusa sa kanilang dito. Yung 40 days na kanilang paglalakbay sana yun ang kinila. 20 years sa nabang kay hindi makakain sila mabubuhay sa ila. Yung kagandahan ng natin inalunan ng Hebrews without walang kalunan na itiro sa atin paano sa amin. So, desisyon ba isenta nung masabi ang kapanan nila ay mawala sa ilang nagbago sila susunod pupunta nilang ipakana susunod sila sumugod kinig nila yung lupain wala hindi nila kasama yung palaban sumugod sila. Ano nangyari? Sila ay sila mga kalaban nila. Kaya nga sabi ko sila yung mga umaala at sila sa tukto ito yung mga wala nang bilin sa sila narito kami sabi niyo may sa bahay niyo ikasulong kayo kaya pagkatala ay wala kita ninyo upang huwag kayong saktan o masaktan yung mga bahay mga malsita, mga kanan nyo harap ninyo kayo sa sapagkat kayo pagpapasusan kaya ay wala sa inyo ngunit sila napilit o makitatalong ngayon may kalaman o ang kabanang tipan ng Adonai at sa hindi sa ito at na magkagayon ay bumaba ang mga tahan sa mundo o sila lupig silang hanggang sa wala tayo sa mga wala nang pakulang wala lang chapter 3 yung batang gusto pinaraan ako mga paghahandong
natural. No? Samantala ng mga anak Israel ay nangasan ang kasundan ng lalaki na pulot ang katawan sa sa utos. At sila ay nakasumbong na nauulang ang katawan, hindi na lang sa katawan at sa kanila ay sa buong kapisan at kanilang nagka sa buwan, hindi piyag, ano ang gawin sa kanya. At siya ang binigay mo. Ang lalaki, walang pagsalang papatayin, babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng sa kampamento at kanilang binatuhan sa mga so, ang kautusan, no? Ngayon na lantarang nilaban yung at sinalita na ang sabi sa anak nila, sabihin sa kanila na sila yung mga na anak ni sila may meeting ng mga no? At si Cory naghibang si Cory nasa lahi din ng manibita himagsik. Kaya doon pa lang talaga mayroong mga mapapagod na para sa persi sa mga nanghibag gaya sa mga iran na nag-isip yung mga nabaksa hindi sinunod ang utos na lumabas sila. Nakakalungkot yan mga babago ang ating doon ay mapapagsa hindi ka nasunod na hindi tinalaga ng mga lalunay siya makahatol sa iyo. Kaya hindi pa at ang kamatan tanging sa ating mahal na Adonai Elohim in the name of siya double God. Pray life at may muling awitin ang yung pag-aawit natin sa Kanya, yung pagbigay sa Kanya ng kalihan sa pamagitan ng pagkain ay tutulungan sa ating mga doon. Kaya ito, mga Adonai, naghahanap ng mga anak ng pumuri sa Kanya. Praise God. Hindi natin, yung makapiling natin ng mga Adonai, nasa lain, hallelujah. Ang inihatog sa ating mahal. Isa kami tayo pa